Hello, good evening po sa lahat. Ako po si Winston. I-demonstrate natin ngayon yung paano gamitin yung ating My Maps. So, sa mga nakapasok na sa email, pwede kayo mag-direct dito sa ating link or pwede tayong magpasok ng bagong tab. Okay. Sige, so try natin yung sa magpasok tayo ng bagong tab. Then click natin, hanapin natin yung My Maps. So, check natin yung, click natin yung Google My Maps. All. Okay, so click natin yung land valuation map. Okay. Dito sa land valuation map, meron akong binigay na sample. So, try nating tingnan. So, dito sa sample, meron tayong nilagay na commercial. Wherein, gaya tayo ng sample, Abrisa Mall. Ito yung ano niya. So, paano tayo magpasok ng data or ating appraisal? So, ang gawin natin, punta tayo dito sa pin. Click natin yung pin. Tapos, i-click natin yung kung saan nakalagay yung ating area or yung ni-appraise natin. Kunwari, yung in-appraise natin is agricultural, gilid ng daan. So, doon natin i-click. So, doon ito, lalabas ito. So, dito pwede nating ilagay yung name ng kliyente or pwede ring lagay natin na agri-farm. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Kung ayaw nyo ilagay yung pangalan ng kliyente. So, we can use agri-farm na lang siguro para may malagay tayo. So, agri-farm. So, much better kung gusto nyo ilagay yung name ng kliyente, much better. Pero nasa sa inyo na yun kung gusto nyo ilagay. So, dito, let's say, normally yung area na yan, nasa 500 per square meter. So, lagay natin 500 per square meter. Date appraise ay ngayon, 07, July 31, 2025. Area, lagay natin 2 hectares pero dapat in square meter, so 20,000 square meter. Then yung shape, lagay natin rectangular. Then classification, agricultural. So agricultural. Then, road pavement, lagay natin concrete. Road width, lagay natin 6.5 meters. So, address, lagay na lang natin na Tugbok District. Okay. Pero example lang ito, pero pwede nyo i-detalye kung anong address. So as of now is demonstration lang naman, so pwede nating lagay na Tugbok District lang. Then description, lagay natin vacant land. Then posted by pangalan nyo. So sa akin, lagay ko ang name ko.
Tapos, lagay natin kung anong company. So, lagay na lang natin na, ano, ah, okay, contact number 0920, tapos save. So, eto, makikita na natin. So, nandito na yon. So, automatic yung color code ng agricultural green, tulad dito sa ano, nalagay na siya. So, green. So, anong dapat tandaan dito? So, pag maglagay kayo ng agricultural, kung capital letter A yung nauna, yung capital A yung nauna dito sa ano, label niya, dapat din ganun din dito sa ano, capital sa ilalagay natin. Dapat tama yung spelling din para sakto yung ano, talagang gagayahin niya yung kulay na yan. Ayun lang yung dapat tandaan. So, kung gusto nyo i-edit, pwedeng i-edit nyo lang dito, i-click nyo lang dito. So, pwede nyo i-save, pwede rin hindi. So, try na i-save. So, pwede kayong mag-add ng picture, pero as of now, hindi ko muna i-suggest sa inyo kasi yung limit ng ating data, or yung limit ng ating memory is until yung Google Drive natin is hanggang 15 GB lang. So, I won't suggest na maglagay tayo ng picture. Pero maybe later, kung may mag-sponsor, so later on na siguro. Pero as of now, hindi muna. So, as of now, ito lang yung gagawin natin para ma-share lang natin yung data natin. So, at least, meron tayong guide kung ano yung value ng iba sa ganyang area. So, yan yung pinaka-importante sa atin sa ngayon. So, alam natin kung saan location. So, at least, hindi tayo mawala sa valuation natin. Marami tayong kaparehas, or at least malapit tayo sa tamang value. So, ito lang. So, ganun lang po yun. Kasimple yung ano natin, system. So, I think yun lang yung masasabi ko sa ngayon. So, ganun lang kasimple. So, salamat po sa pagbigay ng inyong Gmail. Sana po ay gamitin nyo to at palaguin para lahat tayo makikinabang pag-abot ng panahon. Salamat po sa pagpakinig. Salamat po sa inyo. And God bless. Thank you po.